ba ng bagyo o typhoon sa Ingles ay isang uri ng kalamidad na maaaring mapagdulot ng kapahamakan? Maaari itong makapagdulot ng kapahamakan kagaya ng nangyari sa kanya. Dito sa Pilipinas, bawat taon ay may pumapasok na hindi hinihigit sa 20 bagyo. At ang alin dito ay mapaminsala. Narito ang mga dapat gawin sa oras ng bagyo. Ang paghahanda ng gobag ay mahalaga sapagkat magsisilbi itong paunang lunas o pantawid gutom para sa atin at sa ating pamilya sa oras ng bagyo. I-charge ang mga gadget o magtabi ng spare phone na maaaring gamiting source ng impormasyon at komunikasyon. Isarado ang mga pintuan at pintana ng bahay at mag-repair ng mga sirang bahagi nito upang maiwasan ang pagpasok ng tubig. Habang bumabagyo naman ay ugaliin ng pakikinig sa mga radyo maging ang pakikibalita sa social media kung ano na ang lagay ng bagyo. Tanggalin sa saksak ang mga electrical appliances upang maiwasan ang posibilidad ng electrocution. Lumipat sa mga mas matataas na bahagi ng bahay o di kaya'y lumikas sa mga evacuation center. Sa oras na matapos ang bagyo, manatiling updated sa mga nangyayari sa kapaligiran. Kung maaari na bang bumalik sa mga tahanan o kung delikado pa ang anumang aksyon. Siguraduhing hydrated ang mga katawan upang makaiwas sa sakit. Kasabay nito ang pangungumusta sa kalagayan ng inyong mga kamag-anak. Matapos naman na ideklarang safe na bumalik sa mga tahanan, simulan ng paglilinis ng mga gamit sa bahay upang hindi pamasayan ng mga peste. Naririto naman ang mga hindi nararapat gawin sa oras ng bagyo. Bago ang bagyo, iwasan ng mag-panic buying. Gawin itong mas maaga upang siguradong kumpleto ang mga essentials ng pamilya. Huwag baliwalain ang mga news flash. Ito ay maaaring makapagdulot sa inyo ng kapahamakan. Habang bumabagyo, huwag nang tangkaing lumabas upang maglaro o gawing biro ang bagyo. Huwag din nilaan ang natitirang karga ng inyong mga cellphones sa mga hindi makabuluhang bagay kagaya ng paglalaro ng online games. Pagkatapos naman ng bagyo, huwag agad buksan ang electricity switch ng bahay. I-check muna kung may mga nasira bang wirings upang maiwasan ang panganib na dala ng electrocution. Huwag agad-agad lumusong sa baha, lalo na kung walang suot na PPE. Magdahan-dahan lamang sa paglalakad upang maging mas ligtas sa mga pesteng nakawala. At yan ang mga bagay na dapat gawin at hindi dapat gawin sa oras ng bagyo. Ha? Bakit ngayon niyo ang sinabi? At ako nga pala, si Kuya Justin na nagpapaalala na ang buhay ay panahon-panahon lang.